Good morning guys. Ngayong araw makakapag-assemble na tayo ng ating hagdan. Dahil kahapon nasintahan ko na itong pinaka landing niya. Tapos nakapag-abang nga tayo rito ng pag-weldingan natin ng dalawang 12mm. Dito lulusot yung sa gitna yung natin, C-channel. Weldingin natin dun sa C-channel din sa taas. Bali ganito yung layout niya yan. Sundan lang natin. Bali nandito yung C-channel natin ito. Tapos ito yung mga inassemble natin na step. Ito yung 1x2 by 1.5 na tubular. Tapos maglalagay siya ng brace doon. Na 1x2 rin or 2x2, may mga sobra kami dyan. Pero dahil ganyan nga yung design niya, halimbawa itong guhit na to, yung C-channel na, lalagyan natin siya ng parang pinaka slot dito, slot, para pumasok ito at pantay pa rin siya. Kasi kung ito yung C-channel at patong lang dito, halimbawa itong tansi na to, ito yung C-channel at patong lang dito, nakita nyo, meron siyang gap. Meron siyang gap dito. So, plywood na lang yun doon. Papunta rito, plywood. Kaso, pangit. A-adjust to, liliit. Dito, sakto-sakto siya. Titibay naman yun pagka nakapasok na to at na-full weld dito. Parang buo na rin ulit. Tsaka, medyo makapal naman yung ating C-channel. Kayang-kaya niya yan. Okay, start na tayo. Ito na nga pala yung gagamitin natin na C-channel para dito sa hagdan natin. Bali, ni-rust converter ko uli sa loob. Tinurko ko pa uli yan pangalawang beses. Para siguradong hindi na siya kakalawangin kasi nasa loob siya. Bali, pag didikitin ko yan, yan na yung pinaka magiging post ng hagdan.
tayo guys. Ito yung mga tinabas ko kanina, yung mga slot. Yan. Yung mga slot yan ng mga step natin, yung mga gagamitin natin. Yung mga winelding natin ng... Yung mga winelding natin kahapon na 1x2. Yan o, bali ganyan siya. Bali ganito siya. Nakita nyo yung guhit natin doon sa wall, sa pader. Ganyan siya. Yan. Yan. Oh, medyo mabigat. Yan. Tingnan natin sa malayo. Yan, nakita nyo? Para doon yun, yung mga slot na kinat natin kanina, yung mga kinat off natin. Mula dito sa bago landing, meron 3 step. 1, 2, 3. Tapos landing. Tapos meron tayong 10 step dito, bakit doon. Yan. Kahit na kinat natin to, pag na full weld natin dito yan, parang buo din siya uli. Tsaka kahit na nakakat ito, inaapakan ko kanina matibay. Pero mas lalong titibay ang pagka na full weld na dito. Tsaka hindi lang yung support niya, may support pa dito sa wall yan. Bubutasan natin to, 2. Tagos dun sa wall, tapos magbabawang tayo ng bakal, tapos weldingin pa natin dito. Yan, bali, susundan natin na layout, ile-level natin, and then, full weld natin bawat isa. Medyo mabusisi lang tong hagdan na to. Ako na kasi nag-design nito nagustuhan naman nila kuya, kaya yan yung ginawa ko para medyo unique. Tsaka cute yung tingnan. Medyo conventional na kasi yung dalawang ano rito yung kabilaan. Yan, bali sa gitna lang siya. Meron pa nga pala dito support yan sa gitna. Dito, meron yan. Meron yan dito. Para lalong matibay at saka maganda. Baka hindi ko matapos ngayon to. Medyo matrabaho pa to Hindi ko pa nakakatun dito. Baka siguro may patang ko muna sila lahat. Para pumorma lang. Tapos bubutasan ko pa lahat ito. Wala pang butas. Hindi pa rin nagagrind ito. Nagagrind ko pa yan. So bubutasin na muna natin siya ngayon. Para maikabit na natin. May kasan. Bali, ito yung nagawa natin lahat kahapon. Pasensya na hindi ko na nakuha ng lahat yung proseso kasi nalobat yung camera natin. Yan. Yan, naglagay tayo ng, inuna natin palang ilagay itong first step dito after ng landing. Tapos yung pinaka last na step bago naman yung flooring. Para mapaglagay tayo ng ng guide natin na tanse. Yan ang pinaka-guide natin dito sa skwala niya. Saka yung alignment niya. Meron tayong guide yan. Bali, meron pang support dito yan sa gitna. Lalagyan ko rin dito yan. Kasi hindi ko pa nilagay. Kasi pag nilagay ko na yan, mahihirapan akong magbaon ng bakal dito. Yan. Nagbaon pa kasi tayo ng bakal dito. Yan. Sa pader.
Tapos, winelding natin. Ayan na, para secure talaga siya. Lalo pag nalagay pa natin support dito. Yan, pero matibay na yan. Naapakan ko na nga eh. Ayan na. Bali, 3 na lang to. Yung ilalagay natin ngayon. Tapos, ilalagay na natin yung mga support sa gitna. Saka yung support dito sa gitna. Yan, bali nahilagay na natin lahat ng step. Bali ganyan yung tsura niya. Dito, tingnan natin dito sa harap. Yan. Sa ibaba. Ilalagay na natin ngayon yung support dito. Ikakat na natin. Tsaka yung dito, sa gitna. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. So yan mga kabahay, no, natapos na natin itong hagdan natin. Bali, abangan nyo na lang yung gagawin natin na lang dyan. Yung hand railing o yung stay railing nya. Yung gabay dito. Nasintahan ko na rin nga pala ito. Itong dalawang step niya na maliit dito. Tapos, wineldingan ko pa ng ano dito, ng reinforced na mga 12mm. Nakita nyo doon? Ayan, binuhusan ko sa baba. Pinapundasyon niya. Tapos meron pa ako rito nakatukod dito sa pader. Sabay na sa flooring yan. Ito naman, popormahan ko mamaya. Bubuhusan ko kasama itong ating stringer. Itong ginamit natin na stringer. Yung C-channel. Dalawang 1 and 1/2 by 3. Ito sa baba, makikita nyo. Meron siyang dugtungan. Yung guhit. Welding ko lang. Pinagdikit ko sila para maging square cube.
na 3x3. 1/4 ang kapal, kaya matibay. Kaya ano, ito yung nilagay natin ng mga support. 2x2 ito. 2x2. Yung tira namin dito sa floor joist. 2x2 yan. Ito. Tapos ito, 1x2. Yung tira naman dito. Pinahiga ko lang. Bali marine plywood na lang siguro yung lalagay namin dito. Para mabilis. Bali yan siya. Ayan. Ayan. Okay. Hanggang dito na muna yung video natin. Bukas na lang ulit. Salamat sa panonood. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na. At hit mo yung notification bell para updated ka sa mga gagawin pa natin mga video.